Yan. Magandang araw mga ka-agri-guide. Welcome po ulit dito sa aming channel. So, sa episode po na ito, i-update po namin ang aming mga tilapia. So sa ngayon po ay gumawa po kami ng mga settling tank. Ang purpose po ng settling tank na ito ay malinis po yung tubig ng ating pumpan. So continuous lang po ang pump namin. Meron po kaming submersible na nandyan po sa ilalim, and then pupunta po siya dito sa gitna, at pagkatapos pupunta po siya sa ilalim at i-filter na po siya ng mga bato, graba. Ang graba po namin ay mga hanggang dito. Pagkatapos po kokobera namin siya ng net, at pagkatapos po mga buhangin, at pagkatapos net po ulit. Since lumalaki na po sila, malakas na pong magdumi ang ating mga isda. So hindi ko po kasi na-videohan yung buong paggawa ng aming mga settling tank, pero ito lang po yung ginamit namin. Ito po ay trash can, at pagkatapos may mga butas po dito. Mas maganda po ang butas niya ay nandito lang po sa ilalim, para po ang tubig po pagpasok po dito, bubutasan po dito, lalagyan po ng tubo. Pagpasok po dyan ng tubig, dito lang po siya lalabas sa ilalim. Tapos after po nyan, yung paligid po nyan, pinupuno po namin ng graba na hanggang dito po yung taas. At pagkatapos po, lalagyan po namin ng net, yung mosquito net, or kung may kulambu po kayo na hindi na po nagamit, yun po pwede po ilagay. Tapos papatungan lang po ng buhangin. So ito po, ilalagay lang po yan sa gitna. Yan, ganyan. Tapos ito po, bubutasan lang po ito. At pagkatapos, magkakaroon lang po siya ng outlet. So kung mapapansin nyo po, dito meron po siyang outlet para po once in a while, open lang po natin to para po matanggal yung mga dumi. So ganyan po. Since medyo malinis pa po yung tubig dahil bagong palit lang po kami, medyo clear pa po siya. Pero po bukas, marumi na po yan. Dahil continuous po yung paggana lang po ng pump namin. Sumisip-sip po, and then dadalhin niya po dyan sa gitna. Ang binili po namin na submersible pump ay 100 watts. Yun na lang po ang available kasi dun sa pinagbilan. And then 1/4 horsepower or 250 watts naman na submersible pump. Yung nasa kabila po ay 100 watts din. Nandito po yung 1/4 watts namin, 250 watts. So yan po, ganyan po yung idea niya. Papasok po sa loob, sa pinakang ilalim, and then i-filter niya po yung tubig bago po lumabas dito sa pan po ulit. Ang purpose po niya is malilinis niya, at the same time nakakapagdagdag po ng dissolved oxygen dito po sa ating pan.
So yun po, kinakailangan po namin gumawa niyan kasi po lumalaki na po yung ating mga tilapia. At mabilis na po sila magdumi kahit po kakapalit lang namin ng tubig. Mabilis na po dumumi yung ating tubig. So kahit po nilalagyan namin ng probiotics, hindi pa rin po kinakaya at namamatay pa rin po. So ito pong week medyo mataas po yung bilang ng aming mga namatay. Siguro po itong the past ito pong week na ito, sa loob po ng 7 days umabot po ng mga 87 na piraso ang namatay sa 1 week po ng aming sa 1 week po. Sayang po at malalaki na sila, pero yung pong mga bagong patay lang, malalambot pa naman, yun po ay makukonsume na po namin. Kukonsume namin, pwede na po yung i-deep fry nang sa gayon po hindi naman po sayang in the sense po na nakakain na sila ng mga feeds at sayang po yung suppose na magiging kita na po, kasi kung lalaki po yon at may bebenta namin sa tamang halaga, yun po ang inaasahan natin na kita, wala pong hindi po nangyari dahil nga po namatay. So yun po, hopefully dito po sa aming ginawa na mga settling tank ay mag-improve ulit ang yung pong quality ng tubig at the same time bumaba na po yung mortality natin. Yan. Ngayon po tanghali na, so magpapakain na po tayo ng mga tilapia natin. Di pa po puno yung tubig pero lunch time na. Maulan po ngayon dito. Kakain na po. Ngayon po ay nandito po tayo sa first pond namin. Ang nakalagay po dito ay 3,000 pieces na mga tilapia. So malalaki na po sila, meron na pong malaki na po, pwede nang ulamin. Fish pond number 2. Ito po ang aming first batch. Ayan. Ganda po nilang tignan pagka malinaw po yung tubig. And since malalaki na po sila, malakas na po silang magdumi. Kaya kailangan na po talaga ng merong filter. Kahit po bagong palit po kami ng tubig, mabilis na pong magdumi yung pan, dahil po yun, malakas na rin po silang magdumi. Magandahan po dito yung septic tank, dual purpose po siya. Naglilinis po siya at the same time nagbibigay po siya ng oxygen, additional oxygen sa tubig. So makikita niyo po yung yan po yung pagbagsak po ng tubig sa pagbagsak po ng tubig galing sa settling tank going sa pond.
So yan po, malaki rin po yung naibibigay na tubig po, na oxygen sa ating pong fan. So sila po dito 2 months and 10 days na po sila, ang aming pong mga first batch. Okay, dito naman po sa nasa third pan po tayo. Ito po ay second batch din po namin. Pakain din po tayo. Ang nakalagay pong tilapia dito ay 3,000 pieces din po. Yung sa first batch po namin ay 2,500. Ayan, lahat po ay dinrain namin para mapalitan po yung tubig nila. Sila po ay 2 months na rin ngayon. Ang pakain po namin ay starter feeds pa rin po. Inuubos na lang po namin to, and then after po nito ay mag-ship na po kami sa grower feeds. So yun po ang mga naging adjustments namin dito sa aming pan. So ngayon po nag-prepare na po kami ng molasses na may halong probiotics. Ngayon po ay maglalagay po tayo sa bawat pan. Yan, ito po yung na-prepare namin kaninang umaga, mga 6:30 po ng umaga. So ngayon po ay 4:30 na po. At least po 8 hours yung pag e-aerate po ng probiotics. So ginagawa po namin dito at least isa or 2 tabo po per day. Pero since bagong palit lang po ng tubig, tag-isa lang po munang sila ng tag-isang tabo po muna bawat pan.
Tatanggal po natin para po hindi po makontaminate or mapuntahan po ng mga insekto or langaw. Yan. Hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming po salamat sa inyong panonood. Sa mga bago po sa aming page, paki-like and subscribe na po sa aming channel. Nasa ngayon po, lagi po kayo updated dito po sa aming farm, lalo na po dito sa aming pagtitilapia. Hanggang dito na lang po ang aming video. Maraming po salamat. Happy farming po sa lahat. Paalam! Boom, 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 boom.